Hi guys! Welcome to ating Costal Vlog. So today, medyo surprise to. Ta-turn over namin tong van ni Kim Chu sa kanya bukas. So today is Saturday. So bago namin ipapakita sa kanya, check muna natin lahat kung lahat ay working and nasa tamang kondisyon ba. So guys, isa tayo sa maunang makakita ng van niya bago niya makikita tong van niya. So guys, umpisa na natin. So kung mapapansin nyo itong van niya, hindi ko na babanggitin ano ang brand, nasa mga marunong na kotse, alam niyo na anong brand to. Pero ang ifo-focus natin ay bakit natin inulit yung loob niya. Kasi from time to time si Kim Chu gusto niya pabago-bago yung mood niya sa loob. Hindi siya yung tipong isang setup lang yan na from time to time, kung meron siya nakikitang bago at gusto niyong gawin, lagi yan sinasabi sa atin, ayusin natin to, baguhin natin to. So, interactive yung pag-uusap namin regarding sa van niya dahil ang van niya ay parang second house niya. So, every time sa taping siya, minsan, gusto niyang humiwalay sa ibang tao, so dito siya sa loob ng van niya. Like other mga artista, ganun din. Kasi di ba may mga mood ang mga artista na minsan wala sila sa mood, gusto nila solo sila, or meron silang personal na bagay na gusto nilang nasa loob lang sila, or katahimikan na gusto nila. Ito siya. So guys, kung excited na kayo makita yung love, ako rin excited na ako. So tara, silipin natin. Yung kodigo ko. Okay. Guys, ito ang van Kim Chu, pero hindi pa yung highlight pagkapasok natin. Okay, uumpisahan natin sa Alexa, all lights on. Okay. Okay. So guys, this is powered by LifeSmart. So, mamaya ko na siguro i-highlight pa si LifeSmart kung ano ang mga function na meron dito sa van na to. Pero uunahin muna natin yung mga binago natin na kinostomize natin kay Kim Chu. Dito natin sa harapan. Ito sa harapan, basically, ganyan yung setup niya dati, pero gusto niya ulit i-highlight, dagdagan ng konting accent. So, binago natin itong harapan niya, yung mga accent wall niya, tapos itong center console niya. Actually, nabago na to. Kung sakaling nakita niyo yung dating setup nito ay hindi ganito, pero ngayon, ito na siya. Tapos, kung mapansin niyo yung upuan niya, binago namin yung upuan niya. So, kinabit namin yung pinaka-latest ng upuan ng Atoy Custom. So, si Kimi pa lang ang unang client na kinabitan namin ng ganitong upuan. So, first is you'll see the footrest. Itong footrest ng Atoy Customs ay sadyang mahaba yung itong from here to there. Ang purpose niya para pag nasa biyahe ka, talagang komportable ka. So, ganyan, diba? So, relax talaga yung paa mo. Tapos, kung i-recline mo siya, so, switch mo siya ng ganyan. Yan. Pero pakita ko lang sa inyo ano yung sagad na pwedeng higa. So, imagine nyo na pag nasa biyahe si Kimi, ano ang sagad na higa na pwede niyang gawin. So, okay. Ito yung kulang na lang dito, unang tsaka kumot. Pwede ka na bumiyay. So, usually naman na magkasama sa biyahe, si Kimi at saka si Lakam. So, yung sister niya si Lakam dito sa right side, si Kimi dito sa left side. So, bakit itong upuan ang nirequest ni Kimi? Kasi dati, ang upuan na kinabit namin sa kanya is executive chair ng Atoy Customs, which is okay rin naman. Pero nag-request siya na ayaw daw niya fix yung armrest niya dahil minsan pag pupunta siya sa likod or lalabas siya, gusto niya inaangat lang ito at nakakalabas na siya ng access. Kasi itong access na to, nakakatayo ka na kagad at nakakalipat ka na dito sa likod. Next, kung mapapansin nyo, yung stitches ng upuan ni Kimi dito, ito yung pinakabagong stitches design ng Atoy Customs. Tapos, yung overhead cabinet niya, lahat pinalitan na rin natin yan. Itong accent wall niya, window frame. So, pati yung sidings niya, kung mapapanood yung ibang lumang video niya, lahat yan napalitan na. Tapos, puwera doon, itong kama niya, itong sofa bed niya, isa to sa sobrang importante kay Kimi dahil pag natutulog siya, meron siyang sarili niyang dinadala na foam, yung mattress para and kumot niya lahat
pwedeng nakatago sa loob. Ang isa sa dati kasi, yung upuan niya na kinabit namin ay manual. Kasi dati gusto ni Kimi manual, pero siguro nung huli na-realize niya, teka, mas masarap siguro yung motorized. Ang disadvantage lang naman ng motorized, sabi ng ibang client, ay medyo mabagal humiga or iangat yung footrest. Totoo naman, pero syempre, minsan may mood ka na gusto mong relax ka lang. So wala namang right and wrong, pero etong upuan ni Kimi ngayon, ginawa namin power. So kung matuturo siya, all you have to do is pindutin na to switch na to. Ito siya. Yan, kama na. So, dito na inaayos ni Kimi yung beddings niya. Ilalagay niya dyan para maging fully kama siya. Tapos dito sa kabila, meron din siyang overhead cabinet. So, siguro napapansin ito sa salitang Kim na to. Mamaya na natin siya pansinin na. So, dito muna tayo. Tapos meron siyang mga saksakan and outlets nandoon pa rin. Tapos yung table niya, meron siyang pole dito. At saka meron siyang table dito para kung sakaling kakain siya or meron siyang lalagyan na gamit or magme-makeup siya, lahat nandito. So, guys, ito yung ni-refresh namin yung itsura ng van ni Kimi. Tapos, yung sa likod naman, yung storage niya, mamaya ikutin natin. Pero sa likod niya, inayos lang namin, pero almost the same as before. So, ang gusto kong ipakita naman sa inyo next, syempre, lagi nagtatanong si Kimi, Atoy, gusto ko ng vanity mirror. Ilang beses na kami naglagay ng vanity mirror sa kanya, pero ang hirap ilagay yung position. Gusto niya muna ilagay yung position ng vanity mirror dyan sa harap, pero kahit anong layout na ginagawa namin, hindi namin mailagay ng tamang forma or tamang position. Kaya naghahanap kami na anong pinaka-perfect na pwedeng paglagyan. And we realize and recognize, ito pala ang magandang positioning. So, ito, nakatingin na siya sa mirror. So, pag naka-set up na yung yung table niya, pwede pang lagyan siya ng extra seats para nakaharap na siya doon sa vanity mirror niya. Para kung kakain din siya, kung kasama yung sila Cam, ang mangyari lang, parang letter L ng harapan niya. So, ngayon, isa-set up ko naman pabalik yung kama niya. So, kung pagkatapos niya gamitin yung kama niya, pwede ko ihiga to at pipindutin ko lang to isang patalikod. Yan. Kapag ganyan. Yan. Okay, so guys, back to upuan na. Ngayon, pag naglagay siya ng table dito, yung table niya dito, tapos may extra chair dito, so pwede silang manager niya or sister niya, dito sila nag-uusap. Ngayon, isa sa pinaka-highlight na lang ng van na ginawa natin dito. Dati, kung mapupunta niyo, wala siyang starlight, pero ngayon meron na. Pero, we're proud to say also na ito yung van ni Kimi, ang unang kinabitan namin ng full setup ng LiveSmart. So, ito yung mga kodigo ni Kimi. Ito at saka ito. So guys, ito hindi pa niya lahat nakikita to, pero mauuna tayo. Ngayon, kung sakali naman na next, babalik tayo sa mga lights. Pag sabi ko, ngayon makita mo na sa kulay red, nagbabago-bago siya. So pag meron siyang default kasi na function na umiiba-iba yung kulay niya pag di mo pinapansin. Pero kung gusto mong specific, Alexa, yellow lights. On. Sorry, I'm not sure. Sorry, hindi ko sabi on. Dapat may on pala. Alexa, yellow lights on. Okay. Yan. Pag sinabi mo naman na gusto mo ng blue, Alexa, blue lights on. Okay. Magiging blue. Pag gusto mo maging green, Alexa, green lights on. Okay. And last na lang muna. Alexa, purple lights on. Okay. Okay, buti na intindihin niya, nabulol ako doon. So ngayon, kung sakali naman ayaw mo ng maraming kulay, ang sabihin mo lang, Alexa, white lights on. Okay. So, puti lang siya.
Diba? So guys, ito, diba? Meron siyang starlight. Ngayon, kung nakaupo ka sa likod, ayaw mo magsalita, pwede mong gamitin itong vanity mirror mo. So itong vanity mirror mo, pwede mong patayin tong starlight na to. Panoorin nyo ha. Pipindutin ko to. Star off. Nawala oh. Ngayon, pag pinindot ko nitong star on, bago ko pindutin doon ka na sa ibabaw nakatingin. Yan, pipindutin ko na yung star on. Yan, bumukas ulit. Diba? Nakakatawa, diba? Tapos, itong window na to, papakita ko rin sa inyo ha. Alexa, all windows up. Okay. Yan. So makita mo, lahat siya umaangat. Ngayon, kung gusto mong specific kasi na bubukas lang isa or dalawa, pwede mo siya i-dictate. For example, gusto ko lang isarado tong likod lang na to. Alexa, rear windows down. Okay. So ito lang bumababa, pero yung harapan hindi. So, and so forth, pwede mo rin i-dictate. Even yung sa likod niya na window, pwede mo siya i-dictate ng selected lang yung gusto mong ibaba. Eh, sorry guys, nakalimutan ko yung privacy open. Ang privacy open pala, syempre pag nakaupo si Kimi dito, gusto nyo nakikita yung kalye, yan, kita-kita mo yung kalye. Pero kung sabihin ko lang na, kunyari ayaw lang ni Kimi na meron siya nakikita tao sa labas, yung driver niya si Fredo, kung ayaw niya marinig yung boses dahil maingay. Kunyari lang ha. So, sasabihin na niya, Alexa, privacy close. Okay. So, guys, diba? Sobrang nakakatawa. So, guys, dalawa na lang ang kailangan ipakita sa inyo. Yung TV is very normal na eh. Pag sinabi namin dati, turn on TV, turn off TV, nasi-switch rin siya sa Fire Stick. Pero, mas gusto ko i-highlight itong vanity mirror na to. Itong vanity mirror na to, pag pinindot mo siya, so, pupunta ako dito. Teka, pag-aralan natin. Pag pinindot mo siya, okay, pwede kang mamili na ano ang gusto mo. Like ako, siguro gusto ko subukan YouTube. Pagbukas ko sa kanya, yan na. So, pipili ako ng gusto ko. So, like me ngayon, qualifying mamaya ng Japanese Grand Prix. So, titingnan ko yung highlights ng Japanese Grand Prix. Pipindutin ko na siya. Okay guys, lalabas yung F1 na highlight. So, ang nakakatuwa sa kanya, yung TV, so para sa vanity mirror, habang nanonood si Kimi ng ibang movie doon sa main TV niya, pwede rin siya manood ng ibang highlights nandito habang ginagamit niya yung vanity mirror na yan. So, guys, I think si Kimi na lang ang gusto kong ipa-explain about more of this van. Alexa, color lights on. Okay. Yan. Pag sabi mo color lights on, bumukas to. So, sa mga gamers, alam na alam ng gamers to. So, umiiba-iba ang kulay niyan. Well, aesthetically maganda at saka nakakatuwa lang siya. So, meron siyang ilaw niya, reading light niya. Tapos, apat yan eh. 1, 2, tapos 3 sa harapan. Tatlo lang pala. So, medyo nasabi ko na lahat. Pero abangan natin bukas ang reaction ni Kimi pag nakita na niya itong van niya. So guys, sana nagustuhan niyo itong nirefresh namin setup niya. Kasi from time to time, minsan may mga client ka na upon ginagamit nila yung unit nila, meron silang ibang gusto pang i-request or iba pang gustong gawin, like Kimi. Kaya lagi namin ina-update yung itsura ng van niya. So guys, sana huwag kayong magsawa sa kanood ng vlog namin at saka ng mga gawa namin. Dahil kami mismo na-entertain rin kami sa mga ginagawa namin. Dahil from time to time may mga bago. Like ngayon, with the partner of Atoy Customs and Life Smart, lalong gumaganda yung mga gawa ng Atoy Customs kasi nagkakaroon tayo lagi ng new ideas for our clients. So guys, thank you for watching this video at sana natuwa kayo. Always remember, Jesus loves you and God bless.